Okay, para makagawa po ng Google Form, make sure dapat ay meron kayong Google account or Gmail account. So, punta po kayo sa forms.google.com. Ayan. And then, click blank form. Blank form. And then, sa untitled form, kayo na po yung bahala. Pwede nyo lagay farm. Kaya lang. Ayan. CFW. So, click nyo lang po dito. Diyan sa blanco para maglabas siya ng bagong page or bagong tab. So, lagay nyo is first name. Click nyo po yung required para maging required siya. Hindi siya magpo-proceed pag walang sagot. Okay. Click nyo po yung plus sign para makapag-add. Halimbawa, middle name. So, lagay nyo na lang na leave if not applicable. Kasi meron naman pong walang middle name, diba? Tapos huwag nyo siyang i-required. Kasi nga, meron taong walang middle name and then last name. Ganun din po, required. Ayan. Tapos halimbawa naman, kailangan natin is birthday. Birthday. Ayan. Pag tinet yung birthday, automatic siya na magiging date. So, hihingi niya yung kailan yung birthday. So, required field siya ulit. And then, halimbawa, kailangan niya sa civil status na. Civil status. Ayan. Meron siyang multiple choice. Excuse me. Pwede nyo lagyan yung option 1 na single, add option, married, add option, widow, widower, or widow. Ayan. And then, yan. Yun yung sample ha. So, same thing din sa gender. Pag gender, multiple choice siya ulit. Male, female. Ayan. And then, i-click nyo lang ulit yung plus sign kung magdadagdag kayo. Pag sa age naman po ang ilalagay nyo, age, click nyo po itong tatlong tuldok. Response validation, piliin nyo po yung whole number. Ito, naka-number lang siya kasi ito whole number. So, para sa beneficiary naman na part, click nyo po itong dalawang rectangle na to. Yan. So, add section. Pag add section, ibig sabihin, bagong page siya. So, ito yung page 1, yung may age, gender, yan. Ito yung section 2. Lagay nyo na lang is beneficiary information. Yan. Again, click nyo yung plus sign para sa full name of beneficiary. Number 1. Yan. Tapos, add na lang kayo ulit. Ayan. Relationship to beneficiary number 1. Ayan. Tapos, kung age, kailangan ng age of beneficiary number 1. So, pag age, again, pag number, ito, response validation, and then, whole number. Yan po. So, kung magdadagdag ko yun ng beneficiary to, ito lang po yung click nyo. Okay. Para makita nyo, maibigay nyo yung link sa kanila. Click nyo po itong send. Ayan. Itong nasa upper right. Itong iniikot-ikot ko yun. Yan. Tapos, ito pang button, itong parang pardible. Click nyo po siya. Ayan po yung URL. Pwede nyo i-click yung shorten URL. So, copy nyo lang po yung link. Tapos, yun yung ibibigay nyo sa kanila. Okay, i-test natin ha. Ayan. Pinis ko siya. Sorry, kung mabilis masyado. Pinis ko siya. So, yan siya. ABC. Oh, leave it blank natin ha. Tingnan natin mamaya. EFG. So, 01, 01.
something like that. And then, single, halimbawa, pili tayo, and then, gender is female, age is 3. Sabi natin ganyan. Susunod. Ito yung susunod. Diyan na yung beneficiary. So, lagyan natin 1. Pwede namang 111 para lang makita natin. And then, click submit. Ayan. So, para makita natin yung kung tama yung ginawa natin. Balik tayo dun sa kanina. Ito siya. May settings dito. Ayan. Responses. May response na isa. Ayan. Nakita nyo si ABC. Yan. Makikita nyo may isa nag-response. Yun yung si ABC. Yun nilagay ko kanina. Diba? Tapos para ma-extract yung laman, click nyo po itong parang flag na green. Yung Excel logo. And then click link to sheets. Create a new spreadsheet. Ayan. Create. Yun. So, lalabas na siya. Ayan. Kailan siya sinagutan? First name, walang middle name, di ba? Iniwan natin siya. Last name, birthday, civil status, yan. Age ko is 3, ayan. Yun, ganun po siya. So, sana makatulong. Kung may questions kayo, pwede niyo po akong i-PM. Yun po.